Yo, what's up? Siyempre, meron tayo panibagong project ngayon. Sobrang lupit ng gagawin natin. Ang gagawin natin ngayon ay isang octopus na Polynesian. So, ngayong 2026, ito yung pinakamatinding gagawin natin project. So, natanggal na nga natin yung pagkakadikit. Ngayon, papaliwanag naman natin kay Bossing kung paano yung flow na gagawin natin ngayon. So, sir, ito yung ulo. Kung makikita mo, ito naman yung galamay. So, pag binaba natin ito ng ganito, sir, ito, papaabutin natin siya papunta rito. Dahil nga hindi siya flat surface, pagka nilagay natin dito, medyo parang off na, no? Off. Oh. So, ito, okay lang to, na pag ganito yung nandito sa ilalim ng galamay kasi kukunin niya yung ilalim ng dibdib mo. Okay? Pero hindi natin to malalagyan kasi nga, syempre, ito na yung space na mapaghihiwalay natin yung mga galamay. So, dito, magdudutong tayo. Pag ganun, dito, makakadalawa na tayo, sir, no? Tapos yan ay iikot dito. Itong galamay na to, sir, kung makikita mo to, tingnan mo sa salamin, kung makikita mo to, no? Itong malaki na to, ito yung paiikutin natin, papunta dito. Diyan. Okay. Tama ako, sir? Tama. Tapos ito naman, kung makikita mo, putol siya dito, di ba? Oo. Ito naman yung padututukin natin, papunta dito. Di ba? Ito, masyadong maliit to, sir, kung makikita mo, no? Ito, pwedeng palakihin natin to, papunta naman siya dito. Tama? Tama. Tapos ito naman, yung sinasabi kong paggagapangin sa batok, Oo. magandang timing talaga, sir, no? Pupuntahin naman natin yan dito. Yun. Yes, sir. Na-imagine mo yung gagawin natin? Sa tingin mo, nagugustuhan mo na. Nagugustuhan. Ang tanong na lang kung kakayanin. Ayun. Ayan! Kaya! 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 Kaya na! Sa totoo lang, mas maganda yung gawa ng Pilipino kaysa sa kanila. Totoo? Totoo. Mas maganda yung lines natin. Mas maganda yung lines ng lalo na napanood ko si Delio. Ganda ng lines niya. Presyo sa New Zealand ay napakamahal ng tattoo sa New Zealand. Quality-wise, mas maganda talaga yung sa Pilipinas. Tapos nakita ko pa si Boss Delio, 50% off sa mga OFWs. Nakita ko rin yung mga gawa niya. Ni-request ko talaga siya na siya yung gumawa. Break time muna tayo. Kamustahin na muna natin si Bossing para sa ilalim na ginawa natin. Sir, kamusta? Sobrang sakit pero okay naman. Okay pa. Kailangan kayanin, no? Kayanin. Kayanin. Sige, sir, pahinga ka muna dyan. Then, meron pa tayo another client dito ulit, si Bossing. Sir, kamusta na session mo? Okay naman. Medyo masakit. Kaya naman. Kaya. So, hindi lang yan. May client pa tayo sa ita. Sir, akit lang kami ha. Pahinga ka lang muna dyan ha. Pahingin mo si Sir, uy. Busy sila rito. Sir, kamusta session? Okay lang, boss. Okay lang, kaya naman matapos, no? Ikaw, kamusta ka? Kamusta ka? Aking mahal. Yun. Masaya ngayon to, masaya. Masaya. Siyempre, di sa kabila, meron din. Sir, kamusta ang session, sir? Naman. Okay na okay? Oo. Kamusta naman yung artist sa tingin mo? Okay pa ba yan, sir? Okay naman. Okay, di ba? Follow nyo na guys ha, kaya sa lahat ng gusto magpatato, syempre yung mga client natin ay galing ng ibang bansa. Kaya sa lahat ng gusto magpatato, pwede na kayo makapagpa-advance booking para ma-avail nyo rin yung ating 50% discount. Sir, enjoy lang ha. After ng graduation ko ng nursing, sabi ko sa sarili ko, yun yung premyo ko. Magpapatato ako ng gusto ko. Which is yung Maori Polynesian talaga. Noon pa, 14 years ago na. Nung nakapag-New Zealand na ako, tapos medyo stable na, naisip ko na, dagdagan na. Parang long overdue na dagdagan na. Lagi ako napapagkamalang Maori o kaya Pacific Islander. Samoan, Tongan. Kasi yung build ng katawan ko, naisip nila na yun yung lahi ko, hindi Filipino. Sa Maori, may meaning ang octopus eh. Madali siya mag-adapt sa kahit anong sitwasyon. Tapos, perseverance. Kakaalam ko sa octopus, siya yung isa sa pinaka-intelligent na hayop sa buong mundo, di ba? Tsaka sa Maori culture, tsaka sa New Zealand culture, isa yan talaga sa sa mga ginagawa nilang mga jade na jewelry, octopus, ganyan. Lagi nilang laging kasama yan sa culture. In 9 years na nandun ako, part na rin ako na yung sa sarili ko yung ganun nga culture nila. Kamusta magpatato ng ganyang kalaki, sir? Sa totoo lang, hindi siya nakakatuwa. Hindi, pero kasama kasi sa tattoo yun, no, na kung gusto mo matapos, magtitiis ka talaga. Kung gusto mo siya matapos na maayos, kailangan mong tiisin yung sakit, di ba? Ganun naman talaga.
May mga parts kasi sa sobrang sakit pero tease na lang. Tapos, syempre yung exciting na part dyan pagkatapos na eh. Pag makikita mo na siya ng buo. Yun naman yung parang yung premyo mo sa pag-taste. Yeah. Alright, so natapos na natin yung Polynesian na binubuo natin na chest piece hanggang braso, hanggang likod. So ito muna yung first session. Bossing, sa first session, kamusta? Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman. Nagustuhan, nagustuhan. Sobrang ganda. So, ibig sabihin, pagka nagustuhan, itutuloy yan kinabukasan. So, Siyempre. marami pa kami session na mangyayari dahil meron pa kaming gagawin dito sa braso. Tapos, abang-abangan nyo ulit yung gagawin natin sa susunod. So, hindi ko muna sasabihin kasi mamaya baka magsawa kayo manood kay Bossing. So, papakita ko sa inyo kung gaano katibay itong client natin na nanggaling pa nga ng New Zealand. Yun, sir. Thank you so much, ha.